habang bata pa kayo, mag-ipon kayo ng pera. Huwag niyong gugulin ng panahon dyan sa ibang bansa. Dito sa atin sa Pilipinas, may pinakamagandang buhay. Mapagpalang araw sa ating lahat, mga totoo mga Inday. Kaway. Yan partner, sa araw na to, andito po kami sa Barangay Panay, Santo Niño, South Cotabato. Kasama natin ngayong partner ang ating farmer hero natin, farmer expert dito ngayon sa pinakabagong technology, yung diversified farming partner, si Sir June Labrador. Kaway tayo. Hello. Ayan. Hello. At saka ngayong araw po mga idol, pag-usapan po natin bakit nag-early retire po siya as a seaman, 25 years in service. At the same time, sabi niya po kasi mga idol, habang bata pa malakas, gusto niyang gamitin ng kanyang oras sa pag-farming. So alamin natin kung bakit. Ayun. So sir, ano ba itong diversified farming na sinasabi niyo? Kasi bago lang sa pandinig ko partner. Narinig ko na before, pero ngayon lang ako nakapunta sa isang farm na diversified. Ayan. Ang diversified na sinasabi nila, we focus sa high value crops. High value crops. So, ang tulad ng nyug, saging, mga fruit trees, yan ang high value na crops. Dagdagan pa ng mga pispan, pigiri, manukan. Nag-diversified ka na ibig sabihin, hindi lang nakapokus sa isang pagkikitaan. Marami kang pagkakitaan or marami kang source of income na makatulong sa pamilya at saka sa mga kababayan mo, at saka kung sumubra man, may ipanigay ka o may bibinta ka sa nearest municipality around sa bayan mo. Ayun. Yun ang diversified. Ayan. At saka sir, i-share sa amin, bakit naisipan yung mag-early retire as a seaman po? Naisipan kong mag-early retired as seaman kasi nung bata pa ako, I am a farmer. Lumaki ako sa farm at saka dahil sa hirap ng buhay, nag-aral ako sa pagsisiman dahil gusto kong makatulong sa mga kapatid ko. Napatapos ko sila ng pag-aaral sa 14 kaming magkakapatid, 8 ang pinatapos ko sa awa ng Diyos. Kaya nung pag-asawa ko, I'm late already. Ang panahon ko, nagugol ko sa pagbabarko, wala na sa pamilya ko. So nung maswerte ako dahil yung asawa ko matipid din sa pera, kaya may naipon din siya. Nung naisip ko na pwede na tumang-tama na ito, bakit ko pa mag-stay doon sa malayo sa kanila, na lumalaki yung mga anak ko, hindi ko masusundan yung paglaki nila. Yan ang number 1 reason. Pangalawa, marami na akong nakalimutan na mga family occasion sa buhay ko na hindi ko na-enjoy kasama sila. Family gathering, number 1. Wala ako, nasa malaot ka. Pira lang pinapadala mo. Hindi sa lahat ng oras, pira ang kailangan ng tao. At ang pira, hindi yan sumusubra, palagi yan kulang, kahit ilang milyon pa. Kaya dapat, kung saan ka masaya, dun ka. Ito ang kasiyahan ko dito ako happy. Kaya nag-retire ako habang kaya ko pa, malakas pa ako. Ayun. Yan ang dahilan. So pwede nating maikot yung farm mo sir? Oo, pwede natin maikot, bakit hindi? Ikutin natin. Okay lang po ba tayo? Tour tayo. Ikot tayo. Oo, Ikaw okay na na. lang, i-tour mo kami from your bahay papunta sa mga farm mo. Opo. Tara, Let's go. Hello, good noon. Ako, I am Proceso Baat Labrador Jr. This is my farmhouse. I am a retired seaman. I served at sea ng 25 years. At nangarap ako noon sa barko na kailangan makapagpatayo ako ng farmhouse. Dahil doon sa bahay ko, sa residential house ko doon sa baryo, nung after pandemic, makaisip na akong ituloy na yung pangarap ko noon. So tara, punta na tayo sa pag-ikot sa aking farm and diversified farmhouse. Hello, dito pababa na kami, pupunta na kami sa mga taniman at saka sa mga alaga kong mga hayop. Kaya alis na kayo, mag-nood tayo. Mag-tour tayo sa farm ko. Ito, ang tubig na ito, galing ito sa main canal. Ito ang nag-support pansamantala sa pispan ko. Dahil kung tag-init,
Pinapaandar ko yung pump para may taga-patubig ako sa mga pispan ko. Ngayon, dito tayo dahil madadaanan na natin itong aking maliit na babuyan. Dito may 3 akong inahin. Isang buntes, isang may anak, at saka isang hindi pa nag-hit. 3 ito sila. Itong isa, nakapanganak na, mga 2 weeks old yung mga biik niya. So, dito sa kabila, ito ang tulog, dito ang mga manok ko sa gabi. Yung mga damulaga, mga inahin, dito sila. Dito sila umuwi pag gabi at saka tanghali dahil open ito. Ito, naisipan ko lang ito nung nakarang buwan na siguro ang mga little chicken kailangan maglaki sa brooderan na nasa lupa ang paa niya para ma-avoid yung yung mga sakit, hindi basta-basta magkasakit. Dahil pag dyan siya galing, na-experience ko na pag binaba ko na sa lupa, nagkakasakit sila. So ito, by experimental lang ito. Pero napatunayan ko na talagang less ang sakit pag nasa lupa yung mga chicken. Ito, ang purpose ng bahay na ito para sa manok, para lang ito sa itlogan nila. Dito sila mangitlog. Dahil kung isasama mo yung bahay nila at saka doon yung mga itlogan ng manok, hindi makakarami ng itlog dahil yung mga maliliit na chicken nagdudumi sa loob ng itlogan ng manok. So naisipan ko magpatayo ng ganito purely para sa paitlogan lang ng manok. Ito, kalamansi ito. Kasi sa diversified, kailangan iba-ibang high value crops. May saging, may langka na bago pang mga tanim. Ito, mga 1 month old pa lang ito. Na tinanim ko, binili ko yan mula man sa tupi. Masarap daw yan, pero malalaman ko yan after 2 years pag nagbunga na. Ito, mga avocado, galing ito sa dole. So, ang mga saging productive na dahil makikita naman ninyo, may mapunta ng buyer dito. At kahit papaano, sa hindi pa ako nakaabot ng 2 taon dito, kumikita na yung farm. Pero hindi pa ganong malaki, pero at least may pang-sustain na sa gastusin dito. Kahit pang maintenance lang sa gasolina, sa lawn mower, mayroon ng mapagkukunan. Ito, mga papaya, kung hindi mabili ang papaya, pagkain ng manok, tulad niyan, kinakain ng manok. So, wala akong may nasayang dahil diversified ito eh. Yung mga waste ng baboy, manok, dito ko tinatapon sa sagingan, sa mga puno ng prutas. Makikita naman ninyo dahil binibirmi yan. Mayroon niyang mga birmi, binibirmi ko. O ito, mga lansones, pumilo, saging, marami, at saka durian. Itong durian, wala pang 2 taon, ito lang forma niya. Ibig sabihin, maganda ang lupa dito sa area na ito, sa area ng misis ko. Ito, mga brooder ko ito na mga manok na pinapapalaki. Yan, nakikita nyo ba yung saging na yan? Napakahaba yan. Aabot yan sa lupa yung puso niya. Sige pa rin ang bunga niyan. Dito, ang gaganda. Wala pang 2 years itong durian. At saka itong nyug na ito na pinananim. Wala pang 2 years ito. Kasi dinevelop ko ito October last year. So 1 year ngayon. 1 year. Naumpisa ko tanim dito, 1 year. Naging 1 year na itong mga pananim na ito. At saka sa awa ng Diyos, dahil sa sipag at tiyaga, ganito na siya. Masaya na ako, pinapanood ko. So maghintay na lang ako ng 5 years kasi ang plano. Yun ang sinasabi ko, 5 years plan, kailangan maging productive na ang areang ito. Yan, ka-harvest lang ng palayan na yan. May plano na yan kung ano ang susunod na i-develop. Doon na naman sa kabila dahil mag-iwan lang ako ng mga 1/2 hectare dito para pansariling pagkain namin. Mostly, i-diversified ko na ito. Ngayon, nakarating na tayo dito sa may pispan. Ito na yung pispan ko na tilapyahan. Ito, 5,000 na fingerlings ang binitawan ko. Nabawi ko na yung kapital ko at saka yung feeds.
Kaya hindi ko na binibinta. Maraming pupunta dito na bibili dahil masarap yung tilapia. Dahil makikita nyo naman yung tubig, running water, 24 hours. Kaya malinis yung isda. Naranasan ng mga buyer na masarap ang tilapia dito. Pero kinontrol ko dahil marami rin akong bisita. Kaysa magbili ako, dito na lang ako nang kukuha ng pangulam. At least makasave ako kahit papaano. So kanina kumuha kami dito mga 5 kilos sa pamimingwit lang nila. Mga 3 oras na pamingwit nila, nakakuha sila ng more than 5 kilos. Kaya yun, inihaw-ihaw namin. Ginawa namin pananghalian. Ngayon, sige pa rin ang develop, ongoing pa rin ang pagde-develop dito. Dahil nga 5 years plant ito. Kita mo na, nahuli yung ibang rambutan. Yun, malalaki na dahil 2 taon na yun eh. Ito, wala pang 1 taon ito. Kaya maganda dito sa lugar na ito. O, ang mga saging, yung ito, ginawa kong pang border sa palayan, kuwan ito, yung kardaba. Sa 1 year niya, ngayon pa lang nagbunga, may nakita na ako, bumunga na yung mga kardaba. So, baka within 3 months, makamarket na rin ako nito. Ngayon pa lang nagkita ko, nag-umpisa ng bunga yung mga kardaba. Halos sabay lang sila ng nyug tinanim dito, 1 year. Ganun ang forma ng nyug. Kaya sa awa lang palagi ng Diyos, magpasa Diyos lang para kahit papaano may guidance ka at saka may bigyan ka ng tamang pag-iisip kung paano ang gagawin mo na mapaganda at saka maging productive man ang lugar na ito. Dahil hindi lang naman ito iniisip natin na magkapira tayo, kundi may pangalawa, paka-produce din tayo ng pagkain para sa mga taong bayan, sa mga taga Santo Niño, mga karatig bayan. Kung malaki ang production, at least marami tayong pagkain na maipapakain sa kanila. Ngayon ito, yung dakiri ko naman ito, itikan at saka gansa. Kasi itong pispa na ito, 2 ito eh. 2 pan itong una kong pinagawa. 1 year na. 1 year ngayong October. Itong pispan na ito. Sa una, magastos talaga dahil siyempre, bago ka mag-develop, kailangan talaga may pira rin na involved. Pero sa ngayon, at least kumikita na ako, nag-i-enjoy pa ako. Yun ang pinakamaganda. Ngayon, itong mga sarisa na tumubo dito, hindi ko basta-basta malinis dahil nag-i-erode yung lupa. Kaya kailangan, yung sa gilid muna, hindi pinapabayaan ko lang. Ito, may mga bulaklak, tinanim ni Mrs. dito para sa mga, to avoid corrosion at saka yung mga hayop, yung mga nakakasirang hayop, hindi raw lalapit pag may mga cosmos na pananim. Kaya maraming cosmos sa palibot nito. Dito ang drainage ko, yung pinaka-drain ng tubig na galing doon sa main canal ng lining. Dito yan dumadaan, tatalon doon sa gulayan, sa prutasan, bababa dyan sa first na pond. Pangalawa, papunta dito sa second pond ko, tapos mag-drain yan, dito na sa kwan, dito na sa ilog. Kaya yan ang drain ko dyan. Makikita ninyo, tumatagas. Running water ito, 24 hours ang tubig, kaya malinis yung tilapia. Diyan ang drain ko. Makikita yung PVC, may lumalabas na tubig. Ngayon, nung April, itong taon na ito, April, naisipan kong mag-expand na. So, in-expand ko yung kwan. Dahil ang plano, every cropping, kailangan maka-expand tayo kahit konti-konti lang hanggang mabuo itong 1 hectare na kwan. Na ang area dito, 1.5 hectares lang ito. Kaya ang binabalak, kailangan may higit 1 hektarya na ma-diversified sa permanent fruits ang target at saka yung sobra para sa palay, para may pagkain din kami. Para sa pamilya, may kailangan makaproduce din ako ng palay. Ngayon dito makikita nyo, nililinis ito, inisprehan ng pangpatay sa damo
para mataniman ng bago. Pag malinis ito, mataniman ng bago. Dahil ito, ang mga mangustin, malalaki na. Kita naman ninyo. Mangustin yan, tapos may nyog na intercrop ng papaya, nyog. Kikita ninyo, wala akong sinayang ba na espasyo ng lupain. Kailangan, kahit pa kunti-kunti, hindi mo bibiglain yung area, basta importante, hindi mabakante. Kailangan may tanim ka. So makikita ninyo, patay na yung damo. Siguro mga 1 week malinis na ito lahat dito, mataniman na naman. At saka yung mga papaya, makikita nyo, ang dito banda medyo mahina dahil sa umaga hindi na ako na ng sunrise. Hapon na ganitong oras na mag-umpisa ang init dito. Siguro magtataka kayo dahil ito may okra. May okra dyan sa tabi, may Chinese kangkong. Makikita nyo may luya. Kaya wala akong nasayang na espasyo ba. May mais. Itong mais na ito, ang purpose lang talaga nito, hindi ito pangbinta, kundi para lang sa pagkain ng mga manok, baboy. Kaya naisipan ko na taniman kaysa mabakante siya na maglilinis din ako. Kailangan mataniman ko ng productive, mas productive para sa akin. So makikita nyo yan, may ang mga saging nung April 6 lang nung Holy Week, inumpisan ko ito tanim. Siguro within 1 week makaumpisa na ako ng harvest. Kita naman ninyo, yung saging pwede nang harvestin. Yan nag-uumpisa na. Yung papaya, makikita naman ninyo. Siguro within 1 month makaharvest na ako sa papaya solo na ito. Ito ang papaya solo pero na-intercroppingan ng lansones. Yan, mga lansones. May kunti ring vegetable garden para sa pangkonsumo lang namin ng pamilya. At least hindi na kami bibili. Kita nyo naman ang mga lansones. Nilagyan ito pang shading para mas madaling tumangkad yung mga prutas. Hindi sila ma-expose habang maliit pa sa sobrang init. Makikita nyo isang kwan ito. Puro ito lansones lahat. At saka yung mais, kanina numpisan ko ng harvest para makapasok na yung hangin. Ito dito, kikita ninyo naman, luya ito, isa ring linya. At saka dito sa kabila, makikita nyo, ito naman ang durian. Intercropping ito may durian. Durian yan, lahat papunta din doon. At saka ito, kasi yan ang boundary namin ng iba ng may-ari doon, iba rin dito. Nilagyan ko ng kardaba. Kaya makikita nyo ang kardaba na ito. April ko lang ito itinanim. So nag-harvest na ako ng mais para sa manok. At least nakasave ako ng pera para sa pagkain ng manok ko. Sa 1 month siguro makasupport ito ng harvest ng mais. Hanggang dyan, hindi pa naubos ka Yung iba nandoon na sa farmhouse. Nasa rest house na buhos ko na doon. Ito, magtataka kayo bakit dito lang ito nakalagay kasi abono rin ito pag mabulok at saka ma-minimize ko pa ang tubo ng damo. Kaya ganito ang gagawin lang dahil wala ring gamit yan, hindi rin ito magamit. Nilagyan ko nung tinapas na kahoy ng mais, iniipon ko para hindi basta-basta tutubo yung damo at saka pag nabulok, kuwan pa yung abono. Makikita ninyo ang ganda ng papaya. Dahil nagganito ito dahil hindi nakalabas noon, dahil hindi mahanginan, dahil sa mais. Siguro after 1 month ito, makikita na ninyo, gaganda na itong papaya solo na ito. Kaya ito, kikita nyo, we will see kung anong mangyari. Kaya nag-aaral pa yung mga anak ko, yung panganay ko, 3rd year college na, agriculture, animal science and major, yung pangalawa, nutritionist dietetic. At saka yung bunso ko, 7 taon, grade 2. So, kaya habang malakas pa ako, talagang pupursigihin ko itong ma-develop sa kailangan marating ko ito within 5 years. So, mag2 taon na ako, may 3 taon pa. Sana marating ko yun lahat. Ayun mga idol, partner. Yes. So, ang haba pala ng farm ni Sir. Nung umabot tayo sa dulo doon, may mga luya pa pala doon. Almost 20 minutes din yung partner Ang dami mo palang mga tanim dito tayo. So, very sustainable kung makikita nyo po mga tutumahinday. Pag ganito yung farm mo, kahit mag-pandemic, buhay ka sa bahay mo. Yes. Okay ba yun tayo? Tama ba yun? Tama yun. Ayun. So, At saka partner, shout out pala yung Santo Niño. association ni ma'am. Sa sa Santo Niño Vegetable Growers. Farm Growers Association. Association. Yan.
Ayan. So maraming salamat po mga idol. Sana po na-inspire po kayo sa story po ni Sir. At saka sa mga kababayan nating OFW, sabi nga ni Sir, habang bata ka pa, mag-ipon ka ng pera, once na mayroon pang kapital, pwede na kang mag-early retire at saka mag-for good. Kasi kung matanda ka na, masagad mo yung 60, baka maya pag-retire mo, magkakasakit ka na, hindi mo ma-enjoy yung life mo. Yun ang tama. Ayan. Tay, ano po ang pwedeng ma-best advice nyo sa kagaya nyong OFW, naging seaman, at ngayon meron ng magandang sustainable na income at saka food security meron kayo dito eh. So ano ba ma-advise mo sa kanila kagaya mo tayo? Sa mga batang seaman, batang OFW, o lahat-lahat man, masay base o land base, habang bata pa kayo, mag-ipon kayo ng pera. Huwag niyong gugulin ng panahon dyan sa ibang bansa. Dito sa atin sa Pilipinas, may pinakamagandang buhay. May pinakamagandang alaala kang maiiwan sa mga anak mo. Pag dyan ka, wala kang maiiwan na magandang alaala sa pamilya mo, kundi yung pera. Yung pera na yun, dadaan lang yun sa kamay nila. Yun, kailangan dito ka, mag-ipon ka para may kapital ka at para sa kinabukasan mo at saka para sa pamilya mo. Pagdating dito na may kapital ka, madaling magpalago ng pera kung maganda kang magpalakad ng pera mo. Yun lang ang masasabi ko. Huwag mong gugulin dyan sa ibang bansa. Dahil ako, nagugul ako ng 25 years, napakahaba na sa akin yun. Lalo na kaya yung iba, 30 years, 50 years. Tumanda, walang pinagtatandaan daw, sabi nila. Kaya kayo, habang bata pa mag-ipon. Gamitin sa tama yung pirang kinita nyo. Very Yan ang inspiring. pinakamaganda dyan. Maraming salamat po, Tama. sir. Oh, partner. Very inspiring partner. Tsaka alam mo partner, talagang bilib na bilib partner. Dahil isipin mo partner ha, sa 14 sila, 8 ang napag-graduate niya partner. Isang, Siya lang yun, alone. Talagang, oo. Yun, Talagang, katulong ko rin yung kapatid kong engineer nung Oo. panahon na yun. Pero may asawa na kasi siya, ako lang yung binata. Kaya akong Nakatuka. So yun ang talagang breadwinner na ano. Saka father ko, hindi na makatrabaho. Kaya lahat ako. So yun mga totoo mga inday. Sana po na-inspired kayo dito sa story ni Sir June Labrador at saka partner. Sana nakaka-inspired yung kanilang farming partner. So sa mga gustong gumaya, sigurado yan, possible yan at pwedeng-pwedeng yung sundin ito si Sir June. No? So please don't forget to subscribe ang channel po namin, Pinoy Palaboy. Click the notification bell para updated kayo sa mga bagong tips and techniques sa pagpa-farm. At sigurado yan, kagaya ni Sir June Labrador, dito yan sa Santo Niño, talagang mapupunta namin yung farm nyo. No? So, At yan. saka mga idol, kung tingin nyo po maganda po ating video at nakatulong, na-inspired kayo, please like naman yung like button at saka i-share po mga idol para marami pong makapanood. Ayan, so Luzon, Visayas at Mindanao na ikot na namin ni partner. Iba't ibang diskarte, iba't ibang farming techniques, iba't ibang farmer hero. Pero pag sinunod nyo yung diskarte nila, possible po yun din na magiging resulta. Mula yan dito sa Barangay Panay, Santo Niño, South Cotabato. Kasama natin yung farmer expert natin, farmer hero at family hero, no, si Sir June Labrador. Kamay-kamay mga totoong mga inday. Happy farming! Happy farming! Bye-bye! Shout out sa Santo Niño Vegetable Growers Association. Ayan.